Good morning po. Ito yung aming salas. So, ito yung baby grand piano namin. This has been with us for 8 years almost. Yung dalawang anak ko, sila yung nag-play ng piano. Yung panganay at yung bunso. Hello mga kabeshis! Kumakailan lang naging mainit na usap-usapan ang tungkol sa mga Ghost Flood Control Project sa DPWH. Isa sa mga pangalan na lumutang dito ay si Sara Diskaya. Isa raw sa mga kontraktor na involved, di ba? At matunog din ang naging panayam ni Miss Corina kay Sara Diskaya kung saan ipinakita siya na mula sa hirap, kumbaga, from rags to riches. Pero ito rin ang naging sentro ng usisa at tanong sa iba't ibang Senate hearing. At ngayon nga mga ka-interview, ang interview na ito ni Corina kay Diskaya na-delete na online. Pero buti na lang may nasave tayo ng isang copy na in-upload din ng ibang mga YouTuber. Kaya samahan niyo ako at panoorin natin ang controversial na deleted full interview ni Corina kay Diskaya. Pero teka lang mga ka-interview ha, bago pa kayo tuluyang ma-high blood, chill muna tayo. Ngayon dahil tag-ulan na at uso ang brownout, minsan inaabot ng 1 to 3 days, kailangan mo ng Orasure OL100 Pro power bank na may 100,000 mAh. Super laki ng capacity, kaya kahit ilan ang i-charge mo dito, kayang-kaya at mabilis din ito mag-charge ng mga gadgets, mga rechargeable na electric fan, at maging mga flashlight. So perfect na perfect nga ito ngayong tag-ulan na laging nagba-burn out. Ito ay kaya niya 1 to 3 days, kayang-kaya, pwede pang mas mahigit sa 3 araw. Depende syempre sa mga i-charge natin. So marami siyang port na pwedeng pag-charge-an. Perfect na perfect ito ngayong tag-ulan. Sunod-sunod na naman yung mga bagyo, kaya kailangan nyo ito mga mima. Pero teka lang, enough muna tayo sa mga products. So let's get back to the topic. Tuloy po kayo. Good morning po. Ito yung aming salas. So, ito yung baby grand piano namin. This has been with us for 8 years almost. Yung dalawang anak ko, sila yung nag-play ng piano. Yung panganay at yung bunso, yung babae. So, ito yung pinagkakalibangan nila. So, dito sa salas, minsan nagtitipon-tipon kami ng mga bata para wala lang, magkwentuhan. Yun, wala kaming TV dito para focus namin sa ang isa't isa para mag-bonding. Yan. Okay, so dito naman sa area na to, ito yung receiving area namin kasi may pinturin naman dito. Dito naghihintay yung mga bisita namin pag wala pa kami dito sa baba. So, ito yung receiving area namin. So, diretso naman tayo sa dining area namin. Ito yung aquarium namin. Ito puro saltwater fish. So, konti lang siya kasi matagal na namin na parang binubuhay to, kailangan konti lang yung fish dyan. So, I think yung clownfish nagtatago yata siya. Yan. So, and then, ito yung dining area namin. This is where the family spends most of their time together here. Sobrang gamit tong area namin. Dinner, breakfast, lahat dito, kwentuhan. And of course, I have my plate collection. I started collecting, actually, mommy ko nag-umpisa mag-collect ng plates from the UK. Inuwi niya, and kinontinue ko lang. So, most of these are all Royal Albert na collection ko, which I've been collecting for the past 5 years na. Dito, we have a paging system. So, para tawagin yung mga anak ko kasi minsan ang hirap tumawagin. This is 3 floors up. So, ayan, di ba? So, introduction pa lang mga kabeshis ha. Introduction pa lang, makikita natin yung magarbo talaga na bahay ni na Miss Diskaya, no? How to be you, di ba? So, mapapasana all na lang tayo, no? So, sana ganun lang kadali. Pero siguro naman, di ba? Malay natin, di ba? Pinaghirapan talaga nila, no? Wow, 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 di ba? So, paano nangyari na sa ganitong karangyang estado ng buhay niya, buhay nilang mag-asawa, ay nanggaling pala sila kapwa ng kanyang asawa sa hirap. Ngayon, she's on top of the world. Ito ay istorya ng inspirasyon para sa ating lahat. Ang formula ng asenso at tagumpay, Sara Diskaya is in the house! Thank you. Di ba pati si Miss Corina, talagang namangha. Di ba? Manghang-mangha siya sa bahay ni
Diskaya, no? Ng mga Diskaya. So sa Pasig, nakita nyo naman, bahagi ng kanyang opisina, bahagi ng kanyang bahay. Dito naman tayo sa kanyang buhay. Hindi mo iisipin, born in London, Yes. England. Yes. Tama? Tama. O, ipaliwanag mo kung bakit. Yung mom ko, dati siyang OFW sa UK. And then, kinuha niya yung dad ko doon. Yun. Kaya kami doon pinanganak. Ayun. Sister Ilan kayo ko. magkakapatid? Nung time na yun, dalawa kami. So, Okay. nung umuwi na kami sa Philippines, naging 3 na kami. Ayun. Tapos, ang trabaho ni nanay at ni tatay, hindi karangyaan, di ba? Hindi po. Oo. My mom was, nung dumating siya doon, chambermaid siya sa hotel. So, naglilinis siya ng mga rooms. And then yung dad ko, isang waiter. Sa wow. hotel din. Yes. Ang galing. Doon din sa hotel na yon. Magkahiwalay sila ng hotel. Pero doon parehong parang hotel and restaurant ang kanilang Yes. pinag-aralan siguro at doon. Totoo ha? Nakakatuwa, chambermaid sa hotel. Yung Yes. tatay mo naman waiter. Yes. Okay, Oo. wala po sila sa Buckingham Palace. Okay, nagkataon lang OFW sa London ba mismo? Sa parang suburbs of London. So parang malapit kami sa Heathrow Airport. Ayun. Tapos, kumusta naman ang pagiging pinanganak ka doon? Paano naman ang kabataan sa London? Kasi parang assuming na because I was born in the UK, maganda ang buhay namin. So, ang parents ko, since waiter ang dad ko and mami ko chambermaid sa hotel, so kami, we lived in a council flat, which is pabahay ng gobyerno. Libre yung pag-aaral namin kasi we studied in public schools. Maganda din, Yes. Ang provision sa ibang bansa kasi ganun din. Well, dito din naman sa atin, public school ay libre. Yes. Pero yung pabahay, iba yun. Yes, pabahay ng gobyerno. Sister ko kasi ganun din na nangyari. Nagtira siya sa UK and then pumunta siya doon pregnant. Pinabahay din siya ng government. Wala siyang work, so binigyan din siya ng decorating allowance. So, Wow. yung mga ganun na May provisions. may mga ganong provision ng gobyerno, Yes. ng London. Yes, Wow. meron. Maganda ang provision ng gobyerno, pero maliban doon, rumaraket pa rin yung nanay at tatay mo. Yes, kasi chambermaid siya, pero pag may spare time siya, nag-DDH siya sa mga bahay. So, naglilinis din siya ng mga bahay. Oy, sayang din yung kita. Yes, oo. At So, yung tatay mo naman, Waiter lang talaga siya Full para time. may time siya na kami naman ang alagaan. So, ayun. parang hati sila. Anong natutunan mo doon sa karanasan mo na yon, growing up, na maraming provision ang gobyerno? Yes, oo. Yun yung parang nakikita mo na pwede naman talaga gawin yan dito sa Pilipinas. Kung ang pamamalakad lang, yung diretso, kayang-kaya na ibigay din kung ano yung provision sa ibang bansa. Kayang-kaya din natin gawin yan dito sa Pilipinas. Oo, yung provision para sa mahihirap, lalo na. Yes, oo. Kasi parang doon, may mga mahihirap pero hindi mo ma-distinguish yung mahirap sa mayaman. Kasi kung ano nakakain ng mayayaman, nakakain ng mahihirap. Which is kaya naman natin gawin yan dito. Yung i-elevate din ang buhay ng bawat kapwa natin na Pilipino na maging ganun yung pantay lang. Correct. Hindi naman sila komunista, Hindi naman. Talagang provided lang ng government. Imagine Yes. pabahay, very Pabahay, important. yes. Mawawala lahat ng squatters or urban Oo, poor, no? yes. Maganda rin yung ganong exposure, Yes, for oo. you. Yes. Kasi then, parang ikaw nakukompare mo kung ano yung pwedeng gawin dito. Correct. Oo. Pero maliban sa natututunan mo noon, Sarah, meron ka rin pinagdaanan bilang bata. Kasi nabully ka daw noon dahil iba yung Yes. itsura mo sa Oo. kanila. So, yun nga, I went to a public school. So, syempre, ako yung mga first Asian babies doon nung time na yon, especially dun sa area namin. So, talagang iba yung itsura ko from my classmates. Iilan lang kami na Asian. So, yung bullying, it's not like the bully na name calling lang or ano. Talagang it came to a point na naging physical yung mga classmates ko. So, What? under the table Totoo? na sisipain ako ng classmate ko. So, I would go home with bruises sa legs ko or kaya dito napapunch ako. So, doon ako, nung nag-start ako ng bata ko, talagang very low yung confidence ko. Tapos iyakin ako. Oo. Totoo. So pag uwi mo, nagsusumbong ka naman sa mga magulang mo? No. Yun yung mali ko. I never told my parents. Pero yung nagtataka mami ko, bakit kaya iyakin yung anak ko? Mom ko has a very strong personality. So every time na nagkakaroon ng PTC,
tinatanong niya sa teachers ko. And then, apparently, parang na ano niya na yung isang teacher ko, parang may ano din sa color ko or ano. Tapos pinagalitan niya yung teacher ko. So from there, parang naging medyo mag-aangang end ng school year ko kasi pati mom ko, talaga I saw how my mom defended me. Talaga. O ano naman ang natutunan mo doon? Sa pagtayo ng bandila. Bandila ng anak ko dito sa public school na ito. Yes, parang natutunan ko na regardless of your race or kung ano yung features mo, maging strong ka you have to stand up for yourself to survive. Importante talaga pinaglalaban. Biro mo yung nanay mo nagdi-DH tapos naglilinis sa hotel. Yes. Pero pagdating sa karapatan niya, pinaglaban niya. Yes, oo. Very strong ang personality ng mom ko, which is siguro ngayon, medyo nakuha ko rin siya. Nakuha mo rin. Yes. Maganda naman yun. Yes. Ang daming natututunan kahit bata, Opo. At saka, I think, pagka nabubuli ka ng gano'n, tapos hindi ka nagsasabi sa magulang mo, parang napapaisip ka, nagiging ma-analyze kang bata, right? So, yun ba ang dahilan, nabubuli ka, kaya naisip nila na iuwi ka muna sa lola mo noong 6 years old ka? Hindi naman. Parang nahihirapan ng parents ko na magtrabaho, na nandun kaming dalawang magkapatid. So, parang inuwi muna kami ng mami at daddy ko sa Pilipinas para alagaan kami ng lola ko. Parang experiment. Mahirap talaga ha, kasi dalawa din ang anak ko. Oo. Meron namang yaya, kung minsan gusto kong tumalo ng bintana. Mahirap. Opo. So, ano naman ang experience mo? First time mong umuwi ng Pilipinas, 6 years old ka, anong nangyari? Nung umuwi ako, so grade 1 ako, in-enroll ako sa school dito sa Pasig. Iba-iba yung teaching dito kasi doon parang play teaching. Dito seryoso palang pag-aaral dito. Sobrang bookish ang pag-aaral dito. So medyo nanibago ako noong time na yon. Tapos habang nag-aaral ako, yung lola ko kasi, yung kapatid ng lola ko, isang fan ni Miss Nora Honor. Ay, anong kinalaman ni Nora Honor sa lahat ng kwentong ito? Oo, fan siya ni Miss Nora Honor. Sinasali ako. So, naging Little Miss Noranian ako ng lugar na to, ng Bangbang, noong time na yon. Little Miss Noranian? Yes, okay. ng Bangbang. So, if may mga, si Nora sa labas, may mga gig sa labas, kasama kami, ng mga ibang bata pa, sumasayaw kami. Sayaw-sayaw, lahat kayo may nunal. Ay, wala na. Yung nunal ni Sarah, iuurong lang natin ng konti, paakyat, papunta doon sa tabi ng kanyang ilong. Kasi ngayon parang alanganing Lorna Tolentino. At saka, nasa pagitan ni Lorna Tolentino at ni Nora Honor ang kanyang nunal. Okay. Pero hindi naman requirement. Hindi naman. Oo. Hindi naman requirement na may nunal bago maging Little Norania. Hindi naman po. Okay. So ano naman ang naisip mo noong mga panahon na yon? Akala ko laro-laro lang po. Kasi hindi naman, parang 6 years old. So, magpa-practice kami ng sayaw. Tapos, parang talagang akala ko laro lang talaga siya. So, nung lumabas ako sa TV, nakita ko ng isang tita ko sa Superstar Show. Di ba yun yung show ni Nora and Kuya Germs ay ng time na yon. Nakita ko ng isang tita ko, sinumbong ako sa mami ko. Tapos wala pang 1 week, binalik na ako. Pinauwi? Yes. Kasalanan ni Nora. Kaya ka pinabalik ng London. Okay. Nasira yung aking showbiz career. Nasira yung showbiz career mo, Day. Pwede sana magtuloy-tuloy. Yes. Okay na rin. Baka wala ka nito kung natuloy ka sa showbiz. Totoo. Hindi ba? So, bumalik ka ng London. So, tumuloy-tuloy hanggang mag-15 ka. Ayan. So, paano ka naman napunta sa sports? Ang balita ko, sportswoman ka. Yes. Nung elementary ako, I was involved sa softball team ng school. So, vice captain ako ng softball team. I competed with other schools. And I also joined yung netball team. It's parang basketball din siya. Pero pag hawak mo yung bola, bawal ka nang gumalaw. So, it's a British sport. No? So,
Yun yung naging sport ko, and I was part nung track and field namin. Wow! Nung high school, and I was the second fastest girl in school. Totoo nga. Siguro meron ka rin gustong patunayan. Yes. Oo. And doon ko parang na-feel na, ay, you're welcome ka pala sa community namin pag sports. So, talagang ginawa ko yung best ko sa sport. O dyan naman, sa part naman na yan, ano naman ang natutunan mo sa part na yan? Kasi biro mo dati, inaapi ka. Biglang naging captain ball ka. Yes. So ano naman ang learning mo doon? Kailangan na maging sport ka. Maging sport ka sa mga classmate mo. Kasi parang natutunan ko doon na sila pala, pagdating sa sport, talagang kailangan marunong ka makisama sa bawat iba-iba. Ayun, pakikisama. Yes. Yung pakikisama sa tao, importante. Yes po. Oo. Aside from excelling, di ba? Kung gagawa ka rin lang naman ng isang bagay, ikaw na maging number one. Hindi ba? Parang yun ang naging prinsipyo mo, buong buhay mo, kaya ganito kalaki ang building mo. Hindi ba? So all's well. Dahil sa kumikita naman, kahit paano, mga magulang, maganda naman ang provision ng gobyerno. Opo. Bakit ka pinabalik na naman ng Pilipinas nung 15 ka? Gusto na ng mami at daddy ko, ma-adapt namin yung Filipino culture. And gusto na rin parang mag-retire ang parents ko dito sa Pilipinas at magtayo ng sariling negosyo. Kasi ang hirap talaga nung work nila doon kasi shifting sila eh. So, ang nangyari, umuwi na lang kami kasi nakapag-ipon naman sila ng sapat na pera para mag-umpisa ng maliit na negosyo dito. So lahat kayo? Yes. Opo. Lahat? Okay. Parang may ganong mga OFW, may plano talagang bumalik. Parang home is where the heart is. Home is where the heart is. So yan ang aalamin natin. Natagpuan nga ba at nakilala nga ba ni Sarah ang kanyang heart sa Pilipinas? Okay ang segue, no? O sige, ang usapang pag-ibig naman. Ang usapang love life muna tayo. Total, doon na papunta ang usapan. Pero nakilala mo ba si husband, si Curly, nang maaga sa buhay mo? Like, bumalik ka at 15 sa Pilipinas. Opo. Kailan mo siya nakilala? Nung nasa college kami, transfer ako from La Consolacion College, Manila. Nag-aral ako dito malapit na lang sa Pasig, para hindi mahirap yung biyahe kasi wala naman FX noon, jeep lang eh. So, nag-aral po ako sa school, classmate ko siya. Classmate. Yes, okay. opo. So, pero bago yon, yung pagbabalik nyo naman, hindi ka nahirapan? As a teenager going to college, hindi ka nahirapan? Nung teenager, dito ko naramdaman yung self-confidence ko kasi nasa loob ako ng parang kasama ko puro Filipino na. So, tsaka ang babait na mga classmates ko, parang ina-assist ako. Kaya parang dun ko na maging friendly. Kasi una, iyakin ako eh. Dito ko naramdaman yung welcoming. Nagkaroon ako ng self-confidence. Pero marunong ka naman managalog. No, yun yung nahirapan kami nung umpisa. Although nakausap kami ng mami at daddy ko ng Tagalog, naintindihan namin. Yung magsalita, doon kami hirap. So, kumusta naman ang English accent natin? Ngayon? Oo. I still have the British accent. Sampulan mo naman kami. Sampulan naman kami para marinig namin. Actually, I still talk to my sister with using our British accent. So, we converse in English. I even converse with my kids in my accent. And they understand both the British accent as well as the American English accent. Ay, palakpakan! Sabi ng teacher, very good. Yes, ayan, very good. Diba? Yes. Ito daw ang kanyang naging style sa kanyang sa kanyang klase. Pag hindi na niya alam ang isasagot niya, magi-English accent na lang siya. Very good siya. Tama yes, ba? Tama. Pag diba? nagre-report ako at hindi ko masyado naintindihan yung i-report ko, i-British accent ko. Tapos sasabihin ng professor ko, ay, very good. Di, nakapunlusot ako. Pasado. Yes. Ayun. Opo. So, okay naman. Parang okay yung naging pagbabalik nyo sa Pilipinas. At Opo. nakilala na nga si Curly. Ano totoong pangalan ni Curly? Pacifico Discaya, the second. Pacifico. Okay. Ano bang kulot sa kanya? Yung buhok ba niya kulot? Actually, he has a twin brother na nag-pass away noong 2006. Inside the subdivision, parang nabaril siya kasi parang may political
sa loob ng subdivision ng time na yon. Wow. So, yun, si Butch, pareho kasi silang Pacifico Discaya. Yung brother niya, yung namatay, yung kambal niya is the first, siya yung the second. Tatay niya yung kambal. senior. Yes, identical twins. Wow. Hindi mo na nakilala yon? Nakilala ko yun. Nakilala mo Nakilala pa. pa yun. Nakilala pa hanggang sa second son ko. Wow. What a tragedy. Opo. Bakit ang aga? Ano yung nagtanan ba kayo? Hindi naman po. Parang, parang bago ako, kasi nung pagka-graduate ko, sabi ng mami ko, kailangan matuto ka kung paano mabuhay mag-isa. Kailangan nyo malaman kung ano yung wala, paano magbayad ng mga bills nyo. Pinauwi ako ng UK uli. Nandun yung sister ko na after graduating college. So, nagtrabaho ako doon, pero pabalik-balik ako kasi ang hirap ng buhay talaga doon. Nag-triple job ako. Wala lang, hindi naman ako nagpapadala sa Pilipinas. Pero yun nga, para mabuhay kami ng sister ko, kaming dalawa, nag-work kami. Nung umuwi na ako dito, parang nagstay ako nung 2002. Nag-work ako sa recruitment firm dito for 2 years. And then, I got pregnant dun sa panganay namin. And nung time na yon, parang hindi pa ready yung asawa ko na magkaroon ng family. Paano yun? Ang naisip ko, balik ako ng London para buhayin yung anak ko doon. Parang naka-mindset ako na magiging single mother ako doon. Okay. At pumunta ka nga ng London. Ng London, oo. Kasi free yung panganganak. So may benefits pa yung anak ko. So umuwi ako ng UK para manganak sa panganay namin. Paano yun yung magulang mo nandito? Nandito, hindi nila alam na buntis ako nung umalis ako. So, dami mong secret, Yes. Nung 7 months pregnant ako, hindi na maitago, nagsabi na ako sa tita ko na buntis ako, tsaka tumawag ako sa magulang ko na buntis ako. Okay. Tapos, araw-araw tumatawag pa rin ako sa asawa ko. Tapos nung nanganak ako, hindi na ako tumawag sa kanya kasi parang feeling ko may baby na ako, kompleto na ako, may mommy na ako. Hindi na ako tumawag sa kanya. So, nanganak ka na doon, mag-isa ka. Opo. Nakakatakot. Opo. At mas nakakatakot pa ang nangyari sa baby mo. Opo. Sige, ikwento mo. So, nung nanganak ako kay Gerard, nung time na yon, nung nilabas siya, I gave birth normally, na nakaano siya na meconium. So, hindi siya humihinga. So, tinatanong ko yung mga doctors, okay ba yung anak ko, okay ba yung anak ko? And tapos naka-stare lang sila sa akin blankly. Tapos naiiyak na ako kasi walang sound from the baby. Kasi di ba usually nakikita mo paglabas ng baby, iiyak na. Tapos tinakbo nung... So yun nga mga ka-interview ha, pansinin nyo guys, binibida dito na parang inspiration, di ba? Na kahit galing daw sa wala, ay nakapagpatayo ng negosyo. Pero kasi mga ka-interview ha, kung ikukumpara natin sa mga nabanggit sa Senate hearing nga, ibang-iba ang tingin ng publiko. At sa katunayan talagang usap-usapan to online ha. At kapag nagsalita si Sarah about humble beginnings, kung makikinig ka sa kwento niya, talagang parang feel good no? Mula daw sa hirap, nakabangon, at syempre nagka-negosyo, nakaangat. Pero alam nyo ba na dahil dito or sa video na ito ay napakaraming question ngayon ang Senado. Maging ang taong bayan. Pwede ba bang ibalita nyo sa amin, ikwento nyo sa amin yung mga napanood namin sa inyo sa television na sinasabi ninyo? Kailan po kayo unang nagkaroon ay kumita ng bilyon sa construction industry? Anong taon po yun? Good morning po. Bilyon po. Opo. Kwento nung narinig po namin sa television, sinasabi nyo sa interview nyo dahil tinanong kayo kung anong naging gateway para gumanda ang buhay nyo. Sabi nyo kayo hindi naman nakakaangat nung araw. At tapos sabi ninyo ay noong DPWH na kami. Yun po yung sagot ninyo So, at tinanong kung magkano at sabi nyo bilyon. Kailan po itong unang bilyon na kumita kayo sa DPWH?
For the knowledge of everyone, so St. Gerard, Alpha and Omega, we have been in the construction business for 23 years. So I would presume na in the 23 years, pwede naman siguro kami po kumita. Yung billion, when I said DPWH, because prior to that, we were in local government. So ang hirap makasingil sa local government. They spliced the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. So, contractor na po kami for 23 years. So you're saying that the television station and the persons interviewing you edited your answers? I think so, sir, kasi I did mention that I was doing local government as well as private po. Yeah, if I may, with the permission of the chairman, Senator President Pro Tem. Ma'am Sara, ano ba naging trabaho niyo bago kayo pumasok sa mga kontrata sa gobyerno? My father was a contractor before. Nangongontrata rin Pero siya? yes po, Nangongontrata rin sa for DPWH? LGU po. LGU. Wait lang, bago natin ituloy, panoorin muna natin yung kwentuhan nila sa nasabing interview. Ayun, nakuha din nung makita ang bata. Hindi kaya yung asawa mo, si Curly, medyo nangingimi dahil sabi mo mahirap pa daw sila sa daga dati. Yes po. Si Curly. Opo. No? Pag sinabi mong mahirap pa sa daga, anong ibig mong sabihin? Ano ang buhay niya dati? Nung nakilala ko siya, aral siya ng, parang scholar siya ng church. Time na yun, nung kinukwento niya yung past niya, broken family kasi sila ng mom at dad niya. Tapos, 9 sila magkakapatid. Wow! Yung isang sister niya, yung bago sila ng twins, parang naibigay ng mami niya dun sa isang kamag-anak. So, nasa US yung kapatid niyang yun na hindi na nila nakilala. So, yung 8 sila, parang hiwalay-hiwalay sila. Tapos siya lumaki sa Bicol, kasama yung twin brother niya at ibang kapatid. Okay. Nakatira sila sa bukid. Tapos, dinala niya ako dun sa kung saan siya lumaki. So, nung nakita ko yung area, talagang sabi ko, paano kayo nagkasya dito? Isang tubo lang talaga siya. Walang CR. Totoo, walang CR. So, bumababa pa. Saan kayo nagsi-CR dito? Bababa pa sila dun sa baba, sa may ilog. So, parang sabi ko, grabe. Ang layo, parang bago kami nakarating doon from the bayan, tumawid pa kami ng ilang ilog, umakyat pa kami ng bundok. Totoo. Parang hike talaga to get to kung saan yung nakatira yung daddy niya. Tapos nagkahiwa-hiwalay pa silang magkakapatid. Mami niya sa Manila, tapos ang father niya nasa Bicol. So hindi na ba nagka-reunion yung magkakapatid? Hindi ko lang alam nung pero nagkita-kita sila nung mag-asawa na kami. Parang tinawag ko lahat ng kapatid, except for the one dun sa US. Hindi na nila talaga na tawagan yun. Hindi na nila, wala na So silang... talaga nahiwalay na ang buhay ng panganay. Opo. That's also a tragedy, sayang na hindi nila nakilala. May pag-asa pa naman, Yes, di ba? opo. Pwede pang mangyari. Opo. Pero ang maganda, yung 8 ay nagkasama-sama na rin ulit. Nagkita-kita. Yung ibang kapatid niya nasa floodway lang. So, nagkikita naman talaga sila. Yung isang kapatid niya nasa Novaliches, yun, nag-pass away na rin yung sister niya doon. So, Oo. Mahirap nga ang buhay pag walang CR. Wala. I think yun talaga ang tsaka tubig. tsaka walang tubig. Oo. Wow, pero nagustuhan mo pa rin siya, ha? Bakit mo siya nagustuhan? Nung time na yun, una ko siya nakita, parang hindi ko siya feel kasi parang makulit. Ako yung palaaral. Siya makulit. Sabi ko, parang hindi kami magkakasundo nito. Tapos parang iba na yung pakiramdam ko nung everyday magkasama kami. Tapos pumupunta siya sa bahay, nanliligaw. So yun, na-develop ako sa kanya. At ngayon ay 4 na ang mga anak. Anong Opo. mga edad? So yung eldest ko si Gerard, na siya, 22. Yung sumunod si Matthew, 20. Yung isa si TJ,
Kaka-17 lang niya. And then yung youngest ko, si Isabel, 14. 3 boys, 1 girl. Opo. Ay, di masaya naman. O, kompleto na ang pamilya. Pero Opo. ito lang, medyo kakaiba ang sitwasyon din ng iyong mga anak. Normal naman sila. Opo. I mean, normal. They go to a normal school. Opo, regular school. Regular school. Pero may mga sintomas na nakita si Sarah at si Curly. At nalaman na lahat ng 4 mong anak ay may ADHD. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Opo. Sabihin, anong ibig sabihin nun? Hyper sila. Hyper. Oo, malikot. They cannot, yung attention span nila, sobrang short. So, nung kay Gerard, siya yung una napansin ko na ang likot, hindi siya mapigil sa isang upuan. Kailangan niya umikot. So, pina-check namin sa developmental pedya. Kahit nanonood ng TV? Oo, okay, malikot siya. Talagang ikot lang siya ng ikot. Oo. So, pina-check namin siya sa developmental pedya. Doon namin nalaman na may ADHD siya. Nung time na yon, kailangan mag-therapy siya, yung occupational therapy and speech therapy. Hindi na siya nag-speech, sorry. Occupational therapy lang siya. To teach him to calm down. Kasi ang way of calming him down nung time na yun, yung sa tingin ko nung time na yun, nung hindi ko pa siya pinapacheck, yung gadgets. Yung pala mas lalo siya na-aggravate kasi nanggigigil siya, kailangan niya talagang kumilos. Nung may mga ways na para kalma siya. And hindi ko din sila tinreat as if special sila. Kasi normal kids lang naman sila na if tinreat mo silang special, they will come to a point na hindi na nila malaman kung ano yung tama at mali. Kasi tinitreat mo silang special. Parang you're making excuses sa lalo ba, may ginawang masama, ay hindi, hayaan mo lang siya kasi special siya. Ako hindi. I tell them off or papagalitan ko or pagsasabihan ko. Na parang normal na bata? Normal na bata, oo. Kasi pag hindi mo ginanon, hindi na nila alam kung ano yung tama at mali. Oo. Okay. So, yun yung way of disciplining them noong time na yun. Yung sumunod, binabantayan ko na baka may same symptoms din. Which is, yung kay Gerald kasi is, may yung sensory problem. Yung kanya play. Pero yung pala nakakasakit na siya ng bata. Natulak niya. Oo. So, umabot din sa point na, syempre yung time na yun, ang ADHD, bago lang sa hindi katulad ngayon, accepted na siya. May umabot sa time na I put him in a regular school na pinipetition siya ng magulang para tanggalin sa... Totoo? Oo. Oh. So, nagwagi ba yun? Hindi naman? Ako na nag-decide to move him to a different school na kayang i-handle yung kids na may hyperactivity. But normal school, just regular the same? school din. Within Pasig. Tsaka kasi noong time yun, hindi ko naman ma-afford na padala sa magagandang school na kayang i-manage, yes. Oo. So ngayon, lahat ng 4 meron? Meron. Different degrees? Yung second child ko, parang may academic delay lang siya. So, yung pangatlo at saka pang-4, okay na sila. Discharge na sila. Pero may interventions pa rin kami for English tsaka academic intervention for English and math. So pwede pa lang kung ikaw ay may ganong sintomas, yung mga anak mo, may iba nga 30 years old na, tsaka lang sila nagpatingin at na-diagnose na kaya pala ako ganito. May ADHD ako. So pwede pa lang ma-reverse. Pwedeng maging normal. If pag continuous yung therapies and interventions nila. Kasi umabot din sa point na bibigyan sila ng medication, which is parang hindi ako ayoko ng medication kasi baka ibang organs naman nila sa katawan nila, yun na magka-diferensya. So, intervention talaga ang pinili ko para sa mga bata. Ngayon, yung eldest ko si Gerard, the 22 years old, third year student siya sa Mapua for civil engineering. Ayun. So, yun yung worry mo bilang parent na they can't cope. So, ngayon, medyo yung struggle before nung maliliit sila, up to now, parang
napagdaanan ko pala yun na lahat sila, dinadala ko sa therapy sessions para lang maging okay. Oo. Itong si Sarah, no, napaka-action pack ng buhay. Pero sanay ka sa bakbakan. Yes po. Sanay siya sa bakbakan. Kaya pinasok na rin niya ang politika. Ganon din yun eh. Yun ang pag-usapan natin. Kasi ang dami, pumunta kami dyan, ang dami nakapila. Yung pala, hihingi ng tulong. Opo. Parang kapwa ko, mahal ko itong kanyang building dito po sa Pasig. Yan ngayon ang aalamin natin. Anong klaseng boxing naman itong nangyayari ngayon sa gustong pasuking universe ni Sara Diskaya? Noong una ko siya makita, parang may kakaibang naramdaman na ako sa kanya. Kaya lang syempre, para sa akin, parang tingin ko ay hindi ako karapat-dapat sa kanya kasi alam ko meron sila at ako naman ay talagang walang-wala din at salat sa buhay ng mga time na yon. At tingin ko, yung aming karanasan sa pag-construction ng iba't ibang klase ng mga hospital, iba't ibang klase ng school, iba't ibang klase ng mga housing, tulay, flood control, at ganoon din yung karanasan namin na kami ay dating naging wala. Kung ano ang tagumpay na aming tinatamasa ngayon at ano ang kaalaman at skills na binigay niya sa amin, plus yung aming damdamin na kung ano ang nararamdaman ng isang taong wala, mas madali naming maunawaan sila at matupad kung ano man ang ng kanilang buhay na mahirap. Hindi lang mahirap sa struggle, kundi talagang mahirap sila. Mahirap. Pero paano napunta sa ganitong tugatog ng tagumpay sa buhay, sa iba't ibang larangan, at ngayon, dahil sanay sa bakbakan na rin tayo sa negosyo at politika. Diba? Pero bago yung politika, negosyo muna. Right? Kasi, syempre, 4 ang anak. Mahirap din, kailangan matutong maghanap buhay. Paano ka na po, ano nga ba yung pinasok mo? It's construction, right? Construction. Paano ka napunta sa construction? Nung umuwi kami sa Pilipinas, nung dalaga ako, nag-supply ang dad ko, nag-umpisa sa supplies. And nung nakaipon na siya, nag-umpisa kami ng construction business, ang daddy ko. So, nung nag-asawa na ako, yung asawa ko naging foreman ng daddy ko. Ah, totoo? Yun ba yung tinapos ninyo pareho sa kolehiyo? Hindi, pareho kaming computer management ang tinapos namin. Okay, pero ang construction na pag-aaralan? Napag-aaralan. So, naging foreman yung husband ko sa negosyo ng daddy ko. Umabot sa point na sinabi niya, Daddy, baka pwede kaming makahingi ng maliit lang na project. So, nabigyan na naman ng daddy ko kami ng maliit na project sa yung gate ng barracks or cementerio ng City Hall. So, ginawa namin yun. Noong time na yun, maliit lang na halaga yun. Pero sa amin, parang feeling namin, ang laking achievement. Nahihirapan kami kasi first time kami sasabak sa construction business, business management kami. So, wala kaming background. Correct. Yung pala, napag-aaralan din siya. Kahit hindi ka inhinyero. Oo, opo. Ano yung struggle nyo nung una? Ano yung pinakamahirap na bahagi nung pagsisimula ninyo? Yung, syempre, yung time na hindi kami makakuha ng mga projects, yun yung struggle. Kasi pag nakakuha ka, syempre, alam mo, may income ka. Pero pag wala kang project, parang weather. Unlike kung nagwo-work ka sa isang trabaho, alam mo, every 15-30 may sahod ka. Totoo. So dito, hindi ka sure kung kailan ka makakasingil, kung kikita ba yung project na ginawa mo, tapos may 4 ka pang anak. So talagang struggle sa amin mag-asawa. Naku, pero ano ang sikreto? Paano nyo nalaktaw yun? Nag-venture sa ibang negosyo, nag-try kami magtahian. Tahian? Opo. Kumpleto kami sa lahat ng makina, parang over 100 sewing machines meron So kami. pwede rin ako magpagawa ng kurtina sa inyo? Nung time na yon, pero kasi talagang ang hina din ng kita kasi minsan yung mga checks namin from companies na pinasukan namin para mag-subcon for tahian, mabot ng 120 days. So sabi ko, paano tayo mabubuhay nito? Hindi, pinabenta ko lahat ng makina at nag-focus na lang kami talaga sa construction. Nagturo pa ako sa isang school for English teacher kasi because of the accent, kaya kong magturo. Nag-sideline muna ako noon. Yung asawa ko nag-sideline din, nagpagbebenta ng bubong. Hanggang nag-focus na lang talaga kami sa construction. Kasi parang hindi pa kailangan namin talaga ng stable job noong time na yon. Correct. So I think yung secret is talagang magdire-diretso lang, ano? Opo, tsaka Una, walang choice. Huwag mawalan ng pag-asa.
Oo. Parang kasi kami mag-asawa, team kami nung nasa construction kami. Minsan siya, nada-down siya. Bilang asawa, parang i-uplift mo yung spirit niya na, kaya natin to, kaya natin. Kasi minsan talaga nasa point ka na hindi mo na alam kung anong gagawin mo para mabuhay yung pamilya mo. Kasi andyan na yung bills, andyan na yung mga tuition fee ng mga anak mo, kailangan mong bayaran. Ano na nga siya yung installment basis, pero nagde-delay ka pa sa pagbayad. Oo, nangungutang pa daw kayong 5-6. Opo. At sinuong mo ang baha. Yes. Para lang makuha ang pera. Ano yun? Panahon ng Ondoy? Nung panahon ng Ondoy, nagtuturo ako sa isang school. Walang-wala talaga kami. So, nangutang ako sa isang agency na parang 5-6 ang tubo. Sa Singalong area siya. Pumunta ako, Ondoy noon. So, baha siya. Naglalakad ako, nakuha ko nga yung cheque, naglalakad ako umiiyak kasi parang awang-awa ako sa sarili ko. Sabi ko, parang nagtapos ako ng 4 na taon sa koleyo, tapos ito lang yung mangyayari sa amin. Para kaming kawawa, para kaming talagang sinakluban ng... langit at lupa. Yes. Oo, tapos may 4 ka pang anak na may diferensya, kailangan mag-therapy. In between na, nagkakasakit din sila. So, parang hindi mo alam kung saan resources. Minsan wala kang panggatas, pang diaper. Hihiram ka sa magulang mo. Ayaw mong humiram. Siyempre, kahit papano, sabi ng parents ko, kung ano yung pamumuhay ng family mo, yan ang panindigan mo. So, yun yung talagang pinanindigan namin. Pinanindigan nyo talaga, nagbenta pa ng bubong si Curly. Opo. Pero ang iba, sandok ang binibenta. O kaya beauty product, siya bubong talaga. Ang binibenta niya, ibang klase ang kwento ninyo. Kaya sanay ka sa pagdidiskarte. Opo. At saka yung pagiging maparaan. Hindi ba? Kasi ang iba tayo, pinapanganak ng maayos ang buhay eh. Opo. Yung hindi na alam yung, alam mo yung pangangailangan ng iba. Kaya siguro para sa iyo, parang ramdam mo yung pangangailangan din ng iba kasi pinagdaanan mo rin. Opo, napagdaanan. Oo, doon pa lang sa kwento mo parang, okay, kaya naman pala. Kaya naman pala, pagkatapos ang kanilang negosyo, teka muna, kailan kayo naging big time? At obvious naman, naging big time na kayo. May nagyaya sa akin na gusto mo sumali sa isang agency ng government, magkontrata doon. Sabi ko, sige, basta mabilis sumingil. Kasi doon sa agency na inaanuhan namin, ang hirap maningil, 6 months to 1 year. So, ang hirap mag-return ng investment mo. So, nag-try kami, binigyan kami ng listing. Sabi sa amin, sabi ko, ito gusto kong project na to, ito. So, pinuntahan namin yung agency na yon para sabihin na gusto namin yung project. Nagbigay ako ng pera, parang final savings namin. Only to find out, tapos na yung project, naniningil na yung contractor. So, naloko pala kami, na-scam kami. Ayun. So, nung time na yon, sabi ko, hirap na nga kami sa buhay. Tapos may manluloko pa sa'yo. Nagkaroon ako ng parang mild heart attack because of that. Na-stress ako. Wow. Pero nalagpasan pa rin. Nalagpasan pa rin na. So, dyan na kayo umasenso sa government contracts? Yes, nag-start na Nagbabayad kami. naman ang gobyerno? Nagbabayad. Maganda yung... Ayan na, ito pala yung part na parang tinatanong-tanong nila sa Senado na time daw na naging big time itong mga diskaya. So, kayo na lang ang bahala na humusga dito mga kabeshi sa mga ka-interview. So, ayaw ko na lang mag-talk, no? Pagiging takbo ng buhay namin. At ngayon, 200 na ang empleyado. Opo. Ang dami rin, ha? Ganun ba talaga kadali daw yumaman? At makikita nyo yan sa iba't ibang mga social media pagdating nga sa part na pinapakita yung success niya. So, kung mapapansin din kasi natin dito, sa side syempre ni Miss Corina, syempre parang inspirational story ang parang nakakabilib. Kaya dapat importante na i-contextualize natin, no? Kasi sa Senate mismo, ang daming mga katanungan. So, ayun na nga, nakita nyo naman kung bakit naging matunog ito sa social media. Pero ngayon, since deleted na nga itong interview na ito, mas lalo siyang naging questionable sa taong bayan. Bakit tinanggal? Bakit pressure ba mula sa publiko o may mas malalim pang dahilan?
Kaya nga mga ka-review or mga ka-insa review, yun ang deleted interview ni Corina kay Sara Diskaya. Kung titignan natin on the surface kasi, parang success story lang, no? Pero kung i-connect mo sa mga usap-usapan or sa usapan sa Senado, napakarami talagang tanong. Kaya nga, kayo mga ka-insa review, ano sa tingin nyo? Diba, inspirational ba talaga o dapat maging mapanuri tayo sa mga ganitong klaseng kwento? Comment nyo na kung ano yung kuro-kuro nyo dito at pag-usapan natin sa mga susunod na videos.